Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang nangyari pagkatapos ng laban, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga pong manalo ng napaka-impresibo ng current undefeated WBA Lightweight World Champion Gervonta Tank Davis kahapon, kung saan tinalo niya via 8-round knockout ang former undefeated top lightweight contender na si Frank Martin, ay agad nga pong umakyat ang dating kalaban ni Davis na si Ryan Garcia upang batiin ang bukod tanging nag-iisang tumalo sa kanya mahigit isang taon na ang nakakalipas. Kapansin-pansin na wala nang galit sa isa't isa ang dalawa, kung saan nagkayakapan pa ito at tila nagtatawanan pa. Subalit ganun pa man nga po ay sinabi pa din ni Garcia kay Davis na mag-rematch daw sila sa balang araw sa tamang timbang. Habang si Davis naman ay sinabing pareho lang umano ang magiging resulta ng rematch nila, kung saan knockout daw ulit ang sasapitin sa kanya ni Garcia. At pagkatapos nga po nito kung saan palabas na sana ng venue si Garcia, ay sakto namang nagkrus ang landas nila ng former IBF Super Middleweight World Champion Caleb Plant. At dito nga po ay nauwi sa rambulan ng dalawa matapos batuhin ng beer ni Plant si Garcia. Buti na nga lamang po ay andyan ang mga security, kaya naman hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkapisikalan ng dalawa. Para po sa mga hindi nakakaalam, ay nagsimulang magkaalitan ng dalawang boksingero na ito matapos bastusin ni Garcia ang asawa ni Caleb Plant na boxing reporter. Ayon po kasi kay Garcia ay nagalaw niya daw ang asawa ni Plant, kaya naman talagang nag-init ng husto si Caleb Plant. Samantala sa post-fight press conference naman nga po, ay inamin ni Frank Martin na talagang napakagaling daw palang boksingero ni Davis. Paliwanag nito na hindi lang daw kasi malakas ang kamao nito, at bagkos napakatalino din umano ni Davis pagdating sa ibabaw ng lona. Hindi lang daw masyadong nabibigyan ng pansin ang pagiging technical ni Davis gawa ng mas nangingibabaw sa mata ng mga tao ang bagsik ng kamao nito. Pero sa katunayan umano ay may napakataas din daw talaga itong boxing IQ, kaya naman saludo umano siya kay Davis. Sa kabilang banda naman mga idol ay kasabay nga po ng laban ni Tank Davis kahapon, ay naganap naman ang isa pang world title fight ng IBF Junior Welterweight World Champion Subriel Matias, kung saan dinipensahan niya ang kanyang titulo sa undefeated world title challenger na si Liam Paro ng Australia. Sa laban na ito ay walang nag-aakala na mananalo ang dayong Australiano gawa ng may record si Matias na 20 wins, 20 knockouts at isang talo lamang. Subalit laking gulat nga po ng lahat matapos itong masilat ni Liam Paro sa mismong baluarte ng kampyon. Tinalo po ni Liam si Matias via unanimous decision sa score na 116-111 at 115-112. Dahil dyan ay si Liam Paro na ngayon ang bagong IBF Junior Welterweight World Champion. Kasama niya na ang mga kapwa-kampiyon ng dibisyon na sila WBO Champion Teofimo Lopez, WBC Champion Devin Haney, at WBA Champion Pitbull Isaac Cruz. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.